Inaresto ng pulisya ang dating aktor na si John Wayne Sase matapos pagbabarilin umano ang nakaalitang kaibigan. Hindi na talaga siya makilala. Kapag nakita mo ang itsura ni John Wayne Sase ngayon, mahihirapan kang paniwalaan na siya ang batang dating laman ng TV at pelikula. Payat na payat siya. Lumulubog ang pisngi. Parang wala nang lakas ang katawan, para siyang taong ilang taon nang hindi natutulog ng maayos. Kung hindi mo alam ang pangalan niya, iisipin mo na isa lang siyang ordinaryong preso. Walang bakas ng kasikatan. Walang ngiti ng dati na child star. Wala na ang batang hinahangaan ng buong bansa. Ang makikita mo na lang isang lalaking tahimik sa loob ng kulungan, nakaupo nakayuko, at hinihintay ang desisyon ng korte. Walang espesyal na trato sa kanya. Pareho lang siya sa ibang preso. Walang sariling selda, walang maluwag na pagkain, limitado ang galaw, limitado ang oras. Araw-araw ay pare-pareho lang ang rutina. Ang dating batang may liwanag sa mukha at kilig sa bawat fan encounter, ngayon ay nakapako sa dingding ng realidad ng kulungan. Pero bago ang kulungan, bago ang kaso, bago ang salitang murder, si John Wayne Sase ay isang pangarap. Si John Wayne Sase ay ipinanganak noong May 9, 1989 sa Manila. Lumaki siya sa piling ng kanyang mga lolo't lola habang ang kanyang pamilya ay naninirahan sa United States. Maaga siyang natutong magsikap at mag-adjust sa buhay. May asawa siya at 3 anak at madalas niyang ibahagi sa social media ang bonding moments nila bago ang insidente na nagbago sa lahat. Noong bata pa siya, pinakita niya sa mundo ang kanyang talento. Nagsimula siya bilang child actor sa ABS-CBN kasama sa Star Magic Batch 11. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Kasabay niya noon sina Pauline Luna, Pia Wurtzbach at Trevor Cruz, mga batang may pangarap din. Ang unang malaking break niya ay sa pelikulang Dekada 70 noong 2002. Kasi pag siya daw, baka hindi mo maintindihan. Kaso sabi ko, bahala siya sa buhay niya. Dito gumanap siya bilang Bingo, ang bunsong anak ni Vilma Santos at Christopher De Leon. Ramdam ng manunood ang emosyon niya, kaya nang manalo siya ng Best Child Performer sa Metro Manila Film Festival, walang nagtaka, karapat-dapat siya. Kasunod nito, naging bahagi siya ng Anim E, isang boy dance group na regular na nagpi-perform sa ASAP. Pinakita niya ang husay sa sayaw, galing sa performance, at natural na karisma. Maraming fans ang nahulog sa kanya, hindi lang sa talento kundi sa charm at kabataan niya. Sa mga mall shows, sa mga magazine covers tulad ng Candy at Yes, lagi siyang nasa harap ng kamera, parang sinasabi sa kanya ng lahat, may malaking future ka sa showbiz. Sa telebisyon, lalo siyang sumikat sa teen fantasy series na Spirits noong 2004, kung saan gumanap siya bilang Lloyd, ang batang nakakakita ng mga engkanto. Dito rin nabuo ang tambalan nila ni Maha Salvador na pinag-usapan ng maraming kabataan. Hindi lang siya idolo ng kabataan, isang artista na kayang magdala ng emosyon sa bawat eksena. Hindi rin siya natigil sa pelikula. Lumabas siya sa iba pang proyekto tulad ng Home Along Dariles 2, Matakot Ka sa Karma at Beauty in a Bottle. Bukod dito, madalas siyang maging bida sa mga episodes ng Maalaala Mo Kaya at Once Upon a Time. Sa panahong iyon, tila kumpleto na ang buhay niya, karera, kasikatan at talento. Ngunit habang ang lahat ay nakatingin sa liwanag, may mga bitak nang nabuo sa likod ng eksena. Habang tumatagal ang panahon, unti-unting nabawasan ang projects niya. May mga bagong artista, mas bata, mas fresh. Unti-unti, hindi na siya ang priority. Para sa isang batang lumaki sa harap ng kamera, masakit ito. Nalungkot siya, nalito at dahan-dahan ay napunta sa maling barkada. Doong pumasok ang droga. Question, gaano katagal ka noon nag-drugs? Matagal, ma'am. Matagal. As in, matagal. Lahat ng drugs, kinalulungan ko. Ultimo, rugby. Ako yung rugby boy na, alam mo yun, may pera sa bulsa. Sa umpisa, pampalipas lang ng oras. Pampawala ng stress. Pampawala ng sakit ng loob. Pero habang tumatagal,
Nasanay ang katawan niya hanggang sa hindi na niya kayang huminto. Noong 2016, napasama ang pangalan niya sa drug watchlist ng pulisya. Maraming nagulat, maraming nadismaya. Sumuko siya noon sa mga otoridad sa ilalim ng Oplan Tokhang. Maraming tao ang umasa na magbabago na siya. Pero sa parehong taon, nasangkot siya sa isang pamamaril kung saan siya ay nasugatan at ang kanyang kaibigan ay namatay. Mula noon, mas lalong naging magulo ang kanyang buhay. Mas lalong lumayo sa showbiz, mas lalong nalubog sa problema. Hindi malinaw ang dahilan pero para sa pulis, isa ang droga sa posibleng rason. Isa si John Wayne sa mga sumuko sa Oplan Tokhang kamakailan. Binaril siya at ang kasamang kaibigang si Eric Sabino sa Pasig City. Tay si Sabino, sugatan naman si Sase. Riding in tandem ang bumaril sa kanila. Taong 2021, sandali siyang bumalik sa telebisyon sa FPJs ang probinsyano, gumanap bilang Omar. Maraming natuwa. Maraming nagsabing buti naman may comeback, pero panandalian lang iyon. Matapos ang role, tahimik na naman siya. Walang sumunod na malaking proyekto hanggang sa dumating ang gabi ng October 28, 2024. Sa Barangay Sagad, Pasig City, ayon sa mga ulat, may nangyaring pamamaril. Ang biktima si Linel Eugenio, 43 years old, kaibigan at kapitbahay umano ni John Wayne Sase. Ilang beses siyang binaril at namatay. Ngayon marahil ang pinakamahalagang tanong, bakit niya nagawa ito sa sariling kaibigan? May banta po sa amin. May banta po sa akin, saka po sa pamilya ko. Inikutan na po ako so yun pa yung last na ikot niya So nagsalita rin naman siya sa akin isang ikot na lang. Sapa, sabi sa akin. Nararamdaman ko po talaga na meron siyang gagawin na hindi maganda. Ayon sa Pasig City Police at sa ilang media reports, may matagal na alitan umano sa pagitan nila. Sa ilalim ng matinding stress at takot, pagkabahala sa kapakanan ng pamilya, sinabi niyang kumilos siya sa paraang hindi inaasahan, barilin ang sariling kaibigan. Para sa pamilya ni Linel Eugenio, wala itong sapat na paliwanag. Hindi mahalaga kung artista o hindi ang akusado, may buhay na nawala at may pamilya na nagluluksa. Mula noon tuluyan nang nagbago ang lahat, hindi na siya child star. Hindi na siya teen idol, isa na siyang akusado sa murder. Sa loob ng kulungan, walang special treatment. Pareho lang siya sa ibang preso. Wala siyang sariling selda, walang maluwag na pagkain, limitado ang galaw at oras, at araw-araw ay nakapako sa routine ng kulungan. Ang dati na batang may liwanag sa mukha, ngayon ay tahimik, payat at nakayuko. Ngayon si John Wayne Sase ay nakaupo sa loob ng kulungan, hinihintay ang hatol ng korte, at bit-bit ang bigat ng kanyang ginawa. Ang kwento ni John Wayne Sase ay kwento ng talento na nasayang. Kasikatan na nawala, maling desisyon, maling barkada, at isang gabing nagbago ng lahat. Isang paalala na ang kasikatan ay panandalian. Pero ang epekto ng maling desisyon ay pangmatagalan. Walang rewind ang totoong buhay. Walang cut. Walang retake. At sa kwentong ito, malinaw ang isang masakit na katotohanan. Hindi lang isang career ang nawala, isang buhay ang tuluyang nagbago at isang buhay ang bumagsak ng todo.